Nagpapasoklolo na ang Renaissance School of Science and Technology o RSST kay President Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga mag-aaral at ang kanilang paaralan na naepektuhan ng pagbabawas ng alokasyon mula sa Technical Education Skills and Development Administration o TESDA. Ang RSST sa Morong Rizal ay isa sa pinakamalaking pribadong paaralan na katuwang ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng libreng edukasyon. Kaagapay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may absorptive capacity na 1,400. Ngayong taon, ang applicants para sa 3 years diploma course ay umabot ng 2,000. Mas mataas ito ng 25% sa kasalukuyang absorptive capacity. Subalit, binigyan lamang sila ng alokasyon na 250. Kaya't umaabot sa 1,100 deserving students ang mawawalan ng oportunidad na makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi po namin in-expect na maliit lang po yung allocation na mapupunta para dito sa Rizal. Kasi nga, kami nga po, ang pinakamalaking accreditation dito, we have 24 accreditation po dito sa Calabarzon. Halos lahat po kinikater namin. So kaya po, dito po, ang mga students, hindi na po namin kailangan mag-place ng alam na po nila kung saan po sila pupunta at kung saan school po available ang mga scholarships. Nalulungkot po kami kasi marami pong mati-displace ng mga estudyante dahil po konti lang po yung pondong dumating sa amin. So ngayon ma'am, ilan po yung allocation na ibinigay sa inyo? 250 lang po. Out of 1,000? 1,400 na nag-submit din po kami ng listahan ng mga estudyante sa TESDA. Ayon kay RSST Chairwoman, Miss Cathy Gianco Cartis, araw-araw silang nakakatanggap ng tawag at pinupuntahan ng mga estudyante at magulang na nagpapaloob ng scholarship ng kanilang mga anak. Minsan, nakakaranas pa sila ng pambabas. Kaya lang, wala umano silang magawa dahil 250 nga lamang ang ibinigay na alokasyon. Willing naman umano ang RSST sa pamamagitan ng kanilang foundation na i-cater ang kahit 100 estudyante. Pero hindi nila may bibigay ang full scholarship dahil masyadong malaki ang gastos na abutin sa 27 milyon sa loob ng 3 taon. Kaya nga, sasagutin ng estudyante ang laboratory at iba't ibang gastusin. Kaya lang, papaano naman umano ang mahigit sa 700 estudyante na matitigil sa kanilang pag-aaral? On my part naman po, dahil po naaawa po ako sa mga maraming estudyante madi-displace, hindi ko naman po kayang kukupin na lahat ang 1,120 students na madi-displace. So, nagbigay po ako ng ilang hundreds na slots na pwede po silang maging scholar ko. My foundation and my son, libre lang po yung tuition fee, pero hindi ko po kayang i-accommodate pati po yung kanilang mga expenses. Kaya sabi ko, para doon sa walang-wala, I am willing to help with their tuition. But I cannot guarantee that I'll be able to help everyone. Konti lang po talaga. Hindi naman po ako mayaman para magbigay ng malaking scholarship sa mga bata. Kaya humihingi po ako ng tulong sa gobyerno na wala po sanang ma-displace ng mga bata. Ang full scholarship ng isang estudyante sa isang semester ay umaabot sa 45,000. Kung ang sasagutin umano ng RSST ay tuition fee ng 100 student, ay aabot ito sa 27 million. At kung tuition fee ang sasagutin ng RSST Foundation, gagastos ang school ng 27,400 per semester o may katumbas na 16,440,000 sa loob ng 3 taon sa 100 estudyante. Ang estudyante na ang sasagot sa ibang gastusin. Sa nakalipas na taon, ang alokasyon ng pamahalaan sa RSST ay mahigit sa 1,000. Subalit, binigyan lamang sila ngayon ng TESDA ng alokasyon na 250. Kaya nga, nananawagan na rin sila, hindi lamang sa TESDA, kundi maging kay President Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang kanilang paaralan at ang mga estudyante na may magpatuloy pa ang kanilang pag-aaral.
naghihintay pa rin po kami hanggang ngayon na sana po may bumabang pondo at wala pong ma-displace na mga bata. Lahat po, halos karamihan, are willing to wait na magkaroon po ng additional funding. Yun po ang pinapakiusap natin sa ating mahal na Pangulo at sa ating po mahal na Secretary ng TESDA, Kiko Benitez. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.